Nalilito ka rin ba kung ang dapat bang gamitin ay bought, yung isang salita lamang, or yung has bought or have bought? Alamin natin sa video na ito. Meron tayong isang learning buddy na nagtanong or nag-comment sa Facebook post ko na nalilito daw siya kung paano ginagamit ang simple tenses at kung paano rin ginagamit yung present perfect tenses. Madali lamang, let's begin. Unahin natin yung simple tenses, pero para maging mas malinaw, iisa-isahin lang natin ito. Sa video na ito ay past simple muna ang ating ibibigay para hindi tayo nalilito. Ano ba ang gamit ng past simple? Ang past simple tense ay ginagamit natin kung gusto nating ipakita sa ating pangungusap na ang action ay natapos na sa nakaraang panahon. Simple lang siya. At ang makikita ninyo ay isang salita lamang. Wala siyang do, does, did, wala siyang has, have, had, at iba pang mga tinatawag nating pantulong ng mga pandiwa or helping verb. Siyempre, simple nga lang kaya isang salita lang ang ilalagay natin. Okay? Walang ibang kasama. Now, let's have these examples. Number 1. Lisa went to the supermarket yesterday. Dito, ang sentence natin ay may isang salita lamang na verb, yung went. Tapos na siya, kaya went ang inilagay. Nakita nyo ba na meron siyang kasamang pantulong na pandiwa? Wala. Kasi, simple lang ang ating tense, past simple. Ipinapakita na yung action ay nagawa na sa nakaraang panahon. Tama, yesterday. Pag gumagamit tayo ng past simple, ginagamitan natin ito or pwede natin gamitan ng mga yesterday, last month, last week, last year, or kahit ano pa mang time indicator na definite or past na. Definite time in the past ang expression. Tama. Gagamit tayo ng mga salitang ito para masabi natin na ang action ay natapos na sa nakaraang panahon. Ang past simple tense ay hindi nagbibigay ng emphasis sa process ng action. Hindi natin hina-highlight yung action. Basta sinasabi lang natin na tapos na ito sa nakaraang panahon. Sentence number 2. Last year, I traveled to France. Tama. Ang aking verb na ginamit ay isa lang. Wala siyang ibang kasama. Traveled. Gumamit ako dito ng time indicator in the past. Last year. Basic lamang. Pwede rin namang walang time indicator. Number 3. I washed the dishes. Wala akong nilagay na earlier, yesterday, last month, or a long time ago. Kasi malalaman naman na tapos na ang action at simple lang ito dahil isa lang ang verb at nangyari na siya sa nakaraang panahon. Simple lang ang pagsabi natin na nagawa natin yung action o natapos natin yung action. Ngayon, paano naman natin ginagamit yung merong has at have? Ang tawag natin dito sa tense na ito ay present perfect. Ginagamit natin ito para ipahayag na ang isang action or action sa sentence ay nasimulan na sa nakaraang panahon at may epekto ngayon. Meron pa siyang epekto ngayon. May kinalaman pa siya ngayon sa kasalukuyang panahon at hindi pa siya natatapos kasi may epekto pa siya. At pwede pa siyang may kinalaman or may epekto sa susunod pang panahon or sa future. Alright? Ganun ang pinagkaiba nilang dalawa. Kumbaga, sa simple past, tapos na talaga. Tinapos na. As in, tapos na. Dito sa present perfect, hindi pa siya tapos. Ang format nito ay has or have plus past participle of the main verb. Now, ulitin natin para hindi tayo nalilito. Yung has ay singular verb, ginagamit kung iisa lamang yung pinag-uusapan. Ang have ay plural verb, ginagamit naman natin kung dalawa o higit pa ang ating pinag-uusapan. Let's have these examples. Number 1. I have bought candies from the supermarket. Bakit kaya hindi ko nilagyan ng yesterday kagaya kanina? Tama, kasi ang tense nito ay present perfect. Present nga Hindi natin siya lalagyan ng mga yesterday, last week, last month, last year kasi mamamali yung grammar natin. Present ito. Present kasi yung has tsaka have Okay? Present yan. Ang past niyan ay yung had. Ibig sabihin, pag nilagyan ko ito na sentence ko ng yesterday, mamamali na ang grammar ko. Mali ang tense ko. Okay? Hindi pwede. I have bought candies from the supermarket. Dito, paano naman natin malalaman, sir, na may kinalaman siya sa ngayon at sa susunod na panahon? Ibig sabihin, pwede kong sabihin na kabibili ko lang. Yung action na yon, sinimulan ko siya kanina
or katatapos ko lang at may kinalaman siya ngayon. I have bought candies from the supermarket and now you can eat those candies. Di ba? Pwede ko siyang ibigay sa iyo ngayon. May kinalaman siya. So, hindi pa siya tapos. Pwede pa siyang madugtungan. Okay? Pwede kong sabihin, I have bought candies from the supermarket and if you want to eat, just go to the kitchen and find the basket. Ganon siya. Pwede siyang ganon. Next example. 2. I have done all my homework. Dito, ang gusto kong sabihin, natapos ko na yung mga dapat kong gawin or mga takdang aralin ko or mga gawain ko sa school. May kinalaman siya sa kasalukuyan kasi pwede kong sabihin na may susunod akong gagawin. I have done all my homework and now I'm going to finish my project. Pwede siyang ganon. Alright? Nasimulan ko na siya, natapos ko na siya kanina or ngayon lang, katatapos ko lang at may susunod akong gagawin. Hindi pa tapos. Sinimulan ko lang siya. Okay? My mother has cut her finger. Dito, ang action na nangyari or yung pangyayari ay nahiwa ng nanay ko yung daliri niya. So, paano ko nasabing present perfect ito? Kasi nasimulan niya na yung paghiwa na hindi niya sinasadya, nangyari na. At ngayon, anong nangyari? Nagdurugo ang kanyang mga kamay. So, ganun lang kasimple, maintindihan yung present perfect. So, sana yung natutunan. Huwag kalimutan mag-like at mag-share ng ating video. At susunod na natin yung iba pang tenses of verbs.